10 mga tao na nagising mula sa long coma. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang coma ay isang kalagayan kung saan ay nawawalan ng malay ang isang tao na nagiging sanhi naman upang hindi siya makatugon sa panlabas na stimuli tulad ng tunog, liwanag o sakit. Karaniwan itong resulta ng malubhang pinsala sa utak o matinding sakit na nagdudulot ng pagkasira sa normal function ng utak. Ang isang taong nasa coma ay hindi nagigising at walang malay sa kanyang kapaligiran. Sa ating kasaysayan ay maraming mga tao ang nakomatose ng matagal, ngunit nagawa pa rin nilang magising. Pero sino-sino kaya ang mga taong ito at gaano kaya sila katagal na comatose? Kaya naman sa video na ito ay kikilalanin natin ang 10 mga tao na matagal na comatose pero nagising pa rin. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1, Terry Wallace. Si Terry Wallace ay naging kilala dahil sa kanyang kakaibang karanasan matapos siyang maging comatose ng halos 2 dekada. Ipinanganak siya noong 1964 sa Arkansas, United States. Subalit noong July 1984, sa edad na 19, ay naaksidente siya sa sasakyan. Dahil dito ay nagkaroon siya ng malubhang pinsala sa utak at naging comatose patient sa loob ng 19 years. Ang kanyang kaso ay naging paksa ng malaking interes sa medicine. Matapos ang aksidente ay dinala siya sa iba't ibang hospital at nag-undergo sa regular therapy upang mapanatili ang kanyang kalusugan. Bagamat matagal siyang walang malay ay nagpakita siya ng ilang palatandaan na may chance pa siyang mabuhay sa paglipas ng mga taon. Subalit itinuturing siyang nasa patuloy na vegetative state at walang nag-akala na muli siyang magigising. At noon ngang June 2003 ay isang nakakagulat na pangyayari ang naganap ng biglang magising si Wallace mula sa kanyang coma. Ang kanyang unang mga salita pagkatapos magising ay Mom at Pepsi na nagbigay ng malaking tuwa at pag-asa sa kanyang pamilya. Ang paggising ni Wallace ay itinuturing na isang medical miracle at nagdulot ng maraming pag-aaral mula sa mga eksperto sa neurology. Ang kanyang paggising ay nagbigay ng bagong pag-unawa sa kakayahan ng utak na makabawi mula sa matinding pinsala. Samantala, pagkatapos niyang magising ay unti-unting bumalik ang kakayahan niyang magsalita. Bagamat nagpakita siya ng improvement, ay nanatiling limitado ang kanyang physical at mental abilities. Patuloy siyang nag-undergo ng therapy upang mapabuti ang kanyang kalagayan. Gayun din, ang kaso ni Wallace ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga pamilya ng mga taong comatose at nagbigay daan sa maraming pag-aaral sa kung paano gumagana ang utak sa ganitong kalagayan. Ngunit hindi pa rin lubos na nauunawaan kung bakit nagising si Wallace. Ang ilang eksperto ay naniniwala na ang patuloy na pangangalaga at stimuli na natanggap niya mula sa kanyang pamilya at mga tagapag-alaga ay maaaring nakatulong. Ang mga pagbabago sa kanyang utak sa loob ng maraming taon ng pagiging comatose ay maaaring nagbigay daan sa kanyang paggising. Pero namatay din si Wallace noong 2022. Number 2, Jan Grzebski. Si Jan Grzebski na isang taga-Poland ay naging kilala matapos magising mula sa isang long coma noong 2007. Ipinanganak siya noong 1942 at nagtatrabaho bilang tagapag-ayos ng railway ng train. Ngunit noong 1988 ay nagkaroon siya ng aksidente na nagdulot ng kanyang pagkakakoma. Halos 20 years siyang walang malay, ngunit patuloy siyang inalagaan ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang asawa na si Gertruda. Bukod sa aksidente ay mayroon ng brain cancer si Jan bago pa man ito nangyari. Subalit matapos siyang magising noong 2007 ay itinuring na isang himala ang kanyang paggaling. Si Gertruda, ang kanyang asawa, ay nag-alaga sa kanya ng walang pagod at laging umaasa na isang araw ay magigising siya. At pagkagising nga ni Jan ay labis siyang nagulat sa mga pagbabagong naganap sa paligid niya. Nabanggit niya ang mga pagbabago sa technology mula sa mga telephone hanggang sa internet. Nakita rin niya ang malaking pagbabago sa kanilang bansa mula sa pagiging kontrolado ng mga communist ay naging malaya na ang Poland at naging members ng European Union. Ang kwento ni Jan Grzebski ay hindi lang tungkol sa kanyang paggising mula sa coma, kundi pati na rin sa mga pagbabagong naganap sa kanyang bansa at sa mundo. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay ipinakita niya ang kahalagahan ng pag-asa at pagmamahal ng pamilya. Ang kanyang kwento ay nagbibigay ng inspirasyon sa maraming tao na huwag sumuko sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Karagdagan pa, si Jan Grzebski ay pinag-aralan ng mga doktor,
upang maunawaan ang kanyang bihirang kalagayan. Ang kanyang paggaling ay isang pambihirang kaso na nagbigay ng bagong pananaw tungkol sa posibilidad ng paggaling mula sa long coma. Ang kanyang pamilya, lalo na si Gertruda, ay kinilala at pinarangalan dahil sa kanilang dedikasyon at pagmamahal. Number 3, Sarah Scantlin. Si Sarah Scantlin ay isang babae mula sa Hutchinson, Kansas na sumikat dahil sa kanyang kakaibang kwento na may kaugnayan sa long coma at paggising mula rito. Dahil noong 1984, sa edad na 18, si Sarah ay naaksidente sa kalsada habang pauwi mula sa isang nightclub. Noon ay mayroong isang lasing na driver ang bumangga sa kanya na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang utak. Dahil dito, siya ay nakoma at nanatili roon ng halos 20 years. Si Sarah ay nasa vegetative state, ibig sabihin, siya ay walang malay at walang reaksyon, kahit na ang kanyang paghinga at tibok ng kanyang puso ay patuloy na gumagana. Kahit ganito ang kalagayan niya, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay hindi sumuko sa pag-aalaga at pagmamahal sa kanya. Lalo na ang kanyang ina na si Betsy Scantlin na walang sawang nag-alaga kay Sarah sa loob ng maraming taon. Subalit noong 2005, matapos ang 20 years ay isang himala ang nangyari. Dahil biglang nagpakita si Sarah ng mga palatandaan ng kanyang paggising. Noong February ng taon ding iyon ay nagsimula siyang tumugon sa mga tanong at nagsimulang magsalita muli. Ang kanyang paggising ay nagdala ng saya at pag-asa sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga doktor na nag-aalaga sa kanya. Ayon sa mga eksperto ay napakabihira ng ganitong paggising mula sa isang long coma at itinuturing na isang medical mystery. At pagkatapos nga ng kanyang paggising ay sinimulan ni Sarah na muling makipag-ugnayan sa mundo. Bagamat may mga limitasyon ang kanyang pagsasalita at pag-iisip, ay ipinakita niya ang kanyang determinasyon na bumalik sa normal na buhay. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami, hindi lamang dahil sa kanyang tapang, kundi pati na rin sa pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Subalit kahit gumaling si Sarah ay patuloy pa rin siyang nangangailangan ng suporta at rehabilitasyon upang mapabuti ang kanyang kalagayan. Ang kanyang journey patungo sa lubusang paggaling ay puno ng hamon, ngunit hindi siya sumuko. Ang mga doktor at therapist na tumulong sa kanya ay binigyang diin ang kahalagahan ng patuloy na pangangalaga at suporta upang mapanatili ang kanyang mga kakayahan at mapabuti ang kanyang buhay. Number 4. Munira Abdullah. Si Munira Abdullah ay isang babae mula sa United Arab Emirates na nakaranas ng isang matagal na coma na tumagal ng 27 years. Noong 1991 ay 32 years old siya noon nang maaksidente sila ng kanyang anak na si Omar Weber sa Al Ain. Pauwi sila mula sa paaralan nang mabangga ang kanilang sasakyan ng isang school bus. Dahil sa pagmamahal ni Munira ay niyakap niya si Omar para protektahan ito mula sa banggaan. Bagaman ligtas si Omar ay nagtamo naman si Munira ng matinding pinsala sa ulo na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay at pagkakoma. Sa loob ng maraming taon ay dinala si Munira sa iba't ibang hospital at medical facilities sa UAE at sa ibang bansa. At kahit wala siyang malay, ay patuloy siyang inalagaan at minahal ng kanyang pamilya. Hindi nawalan ng pag-asa si Omar na muling magigising ang kanyang ina. Iba't ibang paggamot at rehabilitation ang sinubukan nila, kabilang na dito ang pagpapadala kay Munira sa Germany para sa special treatment. At noon ngang 2017 ay dinala si Munira sa isang hospital sa Germany para sa masusing pagsusuri at paggamot. Ngunit pagkatapos ng 2 taon noong 2018 ay isang himala ang naganap. Ito ay sapagkat nagising si Munira mula sa kanyang coma. Ayon kay Omar, nagsimula itong magpakita ng mga palatandaan ng paggising habang nasa ospital at unti-unti siyang nagkaroon ng consciousness. Ang paggising ni Munira ay labis na ikinagulat ng kanyang pamilya at ng mga doktor. Nang magising si Munira ay limitado ang kanyang kakayahan sa pagsasalita at pagkilos. Ngunit ang kanyang paggising ay patunay ng hindi matitinag na pag-asa at pagmamahal ng kanyang pamilya. Ayon kay Omar, ang unang salitang sinabi ng kanyang ina nang magising ay ang kanyang pangalan. Ipinapakita nito na kahit sa loob ng mahabang panahon ng koma ay nanatili ang pagmamahal ni Munira sa kanyang anak. Sa kasalukuyan ay patuloy na tumatanggap si Munira ng rehabilitasyon upang mapabuti ang kanyang pisikal na kalagayan at kakayahan sa pakikipag-usap.
Number 5. Martin Pistorius. Si Martin Pistorius ay isang South African na may kakaibang kwento tungkol sa isang long coma. Nagsimula ito noong 1988 sa edad na 12 nang bigla siyang nagkasakit ng malubha. Nagkaroon siya ng mataas na lagnat at pananakit ng katawan. Hindi malaman ng mga doktor kung ano ang sanhi ng kanyang sakit. Lumala ang kanyang kondisyon hanggang sa hindi na siya makapagsalita at makagalaw. Sinabi ng mga doktor na siya ay mayroong cryptococcal meningitis at tuberculosis sa utak, pero hindi nila masabi kung ano talaga ang dahilan ng kanyang sakit. At habang lumalala ang kanyang kondisyon, si Martin ay nawalan ng lakas. Nawalan siya ng kakayahang magsalita at gumalaw at naging comatose na nagtagal ng 12 years. Sa loob ng panahong ito ay inakala ng kanyang pamilya at mga doktor na wala siyang consciousness at hindi siya nakakaramdam o nakakaintindi ng nangyayari sa kanyang paligid. Pero sa totoo lang ay nagising ang kanyang isipan matapos ang 2 o 3 taon mula nang siya ay makoma. Naging aware siya sa kanyang paligid ngunit hindi makapagsalita o makagalaw. At sa loob ng maraming taon ay naging tahimik na saksi si Martin sa kanyang sariling buhay. Naririnig at naiintindihan niya ang lahat ng nangyayari pero hindi siya makapagpakita ng anumang reaksyon. Patuloy siyang inalagaan ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ina, sa kabila ng kanyang kalagayan. Nakaranas din siya ng mga masasakit na sandali tulad ng pakikinig sa kanyang ina na nagsasabing sana ay mamatay na siya para matapos na ang kanyang paghihirap. Subalit noong 2001, sa edad na 26, ay isang therapist ang nakapansin ng kakaibang kilos ni Martin. Ito ang naging simula ng muling pagtuklas sa kanyang consciousness. Sa tulong ng technology at mga therapist ay unti-unting natutunan ni Martin na magpakita ng mga signs na siya ay nakakaintindi at nakakapag-isip. Natuklasan din na kaya niyang mag-communicate kahit hindi halata. Sa paglipas ng panahon ay sumailalim si Martin sa therapy na nagresulta sa unti-unti niyang pagbabalik sa normal na buhay. Nakapag-aral siya ng computer science at nakapagtrabaho bilang web designer. Natutunan din niyang gumamit ng speech-generating device para makipag-usap. Number 6. Louis Viljoen. Si Louis Viljoen ay kilala dahil sa kanyang pagiging long comatose patient. Siya ay isang South African na naaksidente noong 1988. Ang aksidente ay nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang utak at naglagay sa kanya sa coma. Ang kanyang kaso ay naging paksa ng interes at pag-aaral ng mga doktor at researchers sa buong mundo. Samantala, noong 1988, si Louis ay isang masayahing binata na puno ng pangarap. Ngunit isang araw ay nasangkot siya sa isang malubhang aksidente sa kalsada na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang ulo. Agad siyang dinala sa ospital, pero kahit anong gawin ng mga doktor, ang kanyang pinsala ay naglagay sa kanya sa coma. Sa kaso ni Louis, tumagal ang kanyang coma ng mahigit 20 years. Ang ganito katagal na coma ay bihira at nagdudulot ng malaking hamon sa mga doktor sa pag-aalaga at paggamot. Pero sa loob ng 2 dekada, ang pamilya ni Louis ay patuloy na umaasa at nananalangin na magising siya. Ang kanyang ina na si Maria Viljoen ang naging pangunahing tagapag-alaga niya. Ibinuhos niya ang malaking bahagi ng kanyang oras sa pag-aalaga sa kanyang anak. Kahit na mahirap at malungkot, ay hindi nawala ng pag-asa ang kanyang pamilya at nanatili din silang positibo. Maliban dito, ang kaso ni Louis ay nagbigay naman ng inspirasyon sa maraming pag-aaral tungkol sa coma at paggaling mula rito. Patuloy na pinag-aaralan ng mga doktor at scientist kung paano tumutugon ang utak ng isang tao na nasa coma at kung paano mapapabilis ang kanyang paggising. Subalit sa kabila ng modern technology at mga pag-unlad sa medicine, ay marami pa ring misteryo ang bumabalot sa kondisyong ito. At noon ngang 2011 ay isang himala ang nangyari. Matapos ang 2 dekada ng pagiging comatose ay nagising si Louis Viljoen. Ang kanyang paggising ay nagdulot ng malaking tuwa at pag-asa sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga doktor na nag-alaga sa kanya. Pero dahil sa tagal ng kanyang coma ay kinailangan niyang dumaan sa rehabilitation upang muling matutong magsalita, maglakad at gumawa ng mga simpleng gawain. Number 7. Gary Dockery. Si Gary Dockery ay isang pulis mula sa Chattanooga, Tennessee. Ngunit noong September 17, 1988, habang nasa trabaho ay binaril siya sa ulo ni Eddie Harris. At dahil sa matinding pinsala sa utak ay nakumatose siya.
Sa mga unang taon pagkatapos ng insidente ay maraming operasyon ang ginawa upang alisin ang mga piraso ng bala sa kanyang ulo at bawasan ang pamamaga. At kahit sinikap ng mga doktor na pagalingin siya, ay nanatili siyang walang malay at nasa koma. Patuloy siyang inalagaan ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang mga anak na sina Brian at Mike na umaasang magigising siya balang araw. At noon ngang February 1996 ay isang himala ang nangyari. Dahil nagising si Dockery mula sa kanyang 7 years na pagkakakoma. Ang kanyang unang mga salita ay tungkol sa kanyang pamilya. Tinanong niya kung nasaan ang kanyang mga anak at kung kumusta na sila. Puno ng emosyon at saya ang sandaling iyon at hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa mga sumusubaybay sa kanyang kwento. Naging balita ito sa maraming newspapers at programa sa telebisyon. Samantala, sa mga sumunod na araw ay patuloy na nagpakita si Dockery ng mga signs ng kanyang improvement. Nakikilala niya ang mga tao sa kanyang paligid at nakakakwentuhan na rin siya bagaman hirap pa rin siyang magsalita. Ang mga doktor ay sobrang namangha sa kanyang paggising dahil bihira lang ang ganitong mga kaso. Sinabi ng mga neurologist na maaaring nagsimulang maghilom o mag-regenerate ang utak ni Dockery. Ngunit kahit nagising si Dockery ay nanatiling mahina ang kanyang kalusugan. At noong April 1997, siya ay namatay dahil sa komplikasyon sa lungs. Dahil dito, ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malaking lungkot sa kanyang pamilya at mga kaibigan, pero ang kanyang kwento ay nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa maraming tao. Ang kanyang buhay ay naging simbolo ng pagmamahal at pag-asa. Number 8. Michael Schumacher. Si Michael Schumacher na isang bantog na Formula 1 driver mula sa Germany ay naaksidente ng malubha noong December 29, 2013 habang nag-ski sa French Alps. Kasama niya ang kanyang pamilya sa Meribel Resort nang siya ay nadulas at tumama ang ulo sa bato. At kahit suot niya ang helmet ay nagkaroon ito ng sobrang lakas na impact na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang utak. Dali-dali siyang dinala sa hospital sa Moutiers at inilipat sa Grenoble Hospital. Sumailalim siya sa 2 operasyon para bawasan ang pressure sa kanyang utak. Inilagay siya ng mga doktor sa koma para mabawasan ang pamamaga ng kanyang utak at mabigyan ito ng oras na magpagaling. Mahigpit na binantayan ng mga doktor at mga eksperto ang kanyang kalagayan habang ang kanya namang pamilya ay patuloy na nagbigay ng suporta. 6 na buwan siyang nanatiling nasa koma. Ang kanyang pamilya at mga tagahanga ay nagdasal para sa kanya at nagbigay din ng suporta. Ang kanyang asawa na si Corina ay nagbigay ng balita sa media pero maingat sa detalye para mapanatili ang kanilang private life. Ngunit noong June 2014 ay inireport na hindi na siya comatose at inilipat siya sa isang rehabilitation facility. Mahaba at mahirap ang kanyang pag-recover. Noong September 2014 ay inilipat siya sa kanilang bahay sa Switzerland para ipagpatuloy ang rehabilitation. Inayos ang kanilang bahay para sa kanyang pangangailangan na mayroong mga special equipments at isang team ng mga medical professionals para sa kanyang pangangalaga. Patuloy na nagbibigay ng updates ang kanyang asawa at sinasabing may kaunting improvement si Michael pero nananatiling kritikal ang kalagayan nito. Samantala, nanatiling private ang pamilya Schumacher sa detalye tungkol sa kanyang kalagayan. Pinili nilang mag-ingat sa pagbibigay ng impormasyon sa media para protektahan ang kanilang personal na buhay. May ilang ulat mula sa mga kaibigan at dating kasamahan ni Schumacher na nagsasabing may kaunting improvement siya, pero hindi malinaw ang eksaktong kalagayan niya. Si Michael Schumacher ay isa sa pinakadakilang F1 drivers sa kasaysayan na may 7 World Championship titles. Pero ang aksidente ay nagdulot ng malaking epekto sa mundo ng sports at sa kanyang mga fans. Hanggang ngayon ay patuloy na nagpapagaling si Schumacher sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang pamilya at mga eksperto. Ang kanyang legacy sa mundo ng Formula 1 ay hindi mawawala. At siya ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga racing drivers. Number 9. Wanda Palmer. Si Wanda Palmer ay isang babae na natagpo ang walang malay sa kanilang bahay sa Cottageville, West Virginia noong June 2020. Siya ay inatake at sinaktan ng husto kaya siya ay nakoma at hindi nagising ng halos 2 taon. At noong July 2022 ay nagising si Wanda mula sa koma. Ang kanyang paggising ay nagdulot ng malaking pagtataka at interes mula sa publiko.
Dahil dito ay muling binuksan ng mga pulis ang investigasyon tungkol sa nangyari sa kanya. Bago mangyari ang insidente ay isang simpleng tao lang si Wanda sa kanilang lugar. Walang makapagsabi kung sino ang gumawa ng krimen sa kanya, kaya nanatiling misteryo ito sa loob ng 2 taon. Nang siya ay magising ay unti-unting bumalik ang kanyang consciousness at nagkwento sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang kanyang mga sinabi ay nagbigay ng bagong pag-asa na malutas ang kaso. Dahil sa mga bagong impormasyon mula kay Wanda, ay nagpatuloy ang investigasyon ng mga pulis. Natukoy na isa sa mga posibleng suspek ay ang kanyang kapatid na si Daniel Palmer. Matapos ang ilang linggong investigasyon ay inaresto si Daniel at kinasuhan ng tangkang pagpatay. Ang pag-aresto kay Daniel ay nagdulot ng gulo sa kanilang komunidad dahil siya ay isang malapit na kamag-anak ni Wanda. Gayun din, ang kaso ni Wanda Palmer ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtutulungan ng komunidad at pagkakaroon ng matibay na ebidensya upang malutas ang krimen. Ang kanyang paggising mula sa koma ay nagbigay ng bagong pag-asa sa kanyang pamilya at mga kaibigan, at nagpapatunay na posibleng mangyari ang himala. Number 10. Sam Carter. Si Sam Carter ay isang kilalang tao na nagkaroon ng kakaibang karanasan sa isang long coma. Nagsimula ito noong March 10, 2005, nang siya ay nasangkot sa isang matinding aksidente sa sasakyan. Dahil dito ay nagtamo siya ng malubhang pinsala sa ulo na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay at pagpasok sa isang malalim na koma. Agad siyang dinala sa hospital at sumailalim sa iba't ibang pagsusuri at treatment. Nagdesisyon ang mga doktor na ilagay si Sam sa isang induced coma upang mabigyan ng pagkakataon ang kanyang utak na maghilom mula sa matinding pinsala. Ang induced coma ay isang medical procedure kung saan ang pasyente ay inilalagay sa ilalim ng controlled unconscious state gamit ang mga gamot upang makapahinga ang utak at maiwasan ang karagdagang pinsala. Sa kaso ni Sam, ito ay itinuturing na mahalaga upang mabawasan ang pamamaga sa kanyang utak at mabigyan siya ng mas mataas na chance na gumaling. Habang si Sam ay nasa coma, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay patuloy na nagbabantay at umaasa na siya ay magigising. Habang tumatagal ang panahon, ang kanilang pag-asa ay napalitan ng takot. Patuloy na nagsagawa ng mga pagsusuri ang mga doktor upang malaman ang kondisyon ng kanyang utak at kung may posibilidad pa ba na siya ay magising muli. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, ang kanyang improvement ay naging mabagal at walang katiyakan. Noong una ay nagbigay ang mga doktor ng magkahalong opinyon tungkol sa kanyang kalagayan. Ang ilan ay nagsabi na may posibilidad na magising si Sam habang ang iba ay nagsabi na maaaring manatili siya sa koma ng matagal. Hinarap ng kanyang pamilya ang mahirap na desisyon kung itutuloy ba nila ang mga life-supporting measures o kung susuko na sila. Pero sa kabila ng lahat ay nagdesisyong magpatuloy ang pamilya at umasa na isang araw ay magigising si Sam. Lumipas ang maraming taon at si Sam ay nanatiling nasa koma. Hindi sumuko ang kanyang pamilya at patuloy na naghanap ng mga paraan upang mapabuti ang kanyang kalagayan. Nakipag-ugnayan sila sa iba't ibang specialist at sinubukan ang iba't ibang therapy at alternative treatment. At noon ngang October 15, 2014, makalipas ang halos 10 taon ay isang himala ang nangyari. Ito ay sapagkat biglang nagpakita ng mga palatandaan ng paggising si Sam. Unti-unti siyang nagkaroon ng consciousness at nagsimulang magpakita ng mga simpleng reaksyon. Labis na natuwa ang kanyang pamilya at mga doktor at nagpatuloy sa mas masigasig na pangangalaga upang mapabilis ang kanyang paggaling. Sa mga sumunod na buwan ay nagpakita naman si Sam ng patuloy na improvement at sa wakas ay ganap na rin siyang nagising.